Tulad ng iba, ako rin ay hindi naniniwala sa mga aswang at iba pang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit hindi ko malilimutan ang naging karanasan namin sa isang tahimik na baryo sa Dumanhog, Cebu. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arcelia at ang kwento kong ito ay karanasan namin ng aking lolo, lola at nakababatang kapatid sa aswang. Isasali ko na rin po ang karanasan ng matandang kapitbahay namin na kaunting liwanag lang ang nakikita. Sa lugar na iyon na hindi ko na lang babanggitin ang totoong pangalan. Napakatahimik po nito. Dumating kami sa lugar na ito taong 1988. Ilang linggo lang ang pagitan. Sumunod naman ang isang kapitbahay namin. Kagaya po namin ay nagpaalam din sila sa may-ari ng lupa na doon titira para magbantay ng lupa at magbukid na rin. Bale may porsyento lang po kami kapag merong maaning produkto. Ang mga may-ari ng lupa noon, pumapayag sila na perhan ang lupa nila kapalit ang pagbabantay nito at yung pagsasaka na rin para kahit papaano ay may maaani. Kilala lang namin sa lungsod ang may-ari ng lupa. Ganun na nga po. Sa pagdating namin doon ay talagang nanibago kami sa lugar. Bale, kaming pamilya lang ang naninirahan doon. 4 lang kami. Ako, kapatid ko at yung lolo't lola namin. Sila po kasi ang nagpalaki sa amin ng kapatid ko. Napakatahimik po ng lugar. Puro halaman at mga puno ang makikita sa paligid. Kaya naman sa unang araw pa lang ay maghapon kami naglinis sa isang parte ng lupa na yon kung saan magtayo si lolo ng kubo, ang munting silungan namin sa gabi. Barong-barong lang para sa iba pero para sa amin ay bahay na. Maliit na bahay kubo lang po ito, sapat lang sa aming 4. Nung unang panahon, halos walang kuryente ang mga probinsya, kabilang na ang lugar na iyon. Kaya naman napakadilim po talaga. Wala kang ibang maririnig kundi mga tinig mula sa kalikasan at mga nilalang na likha ng Diyos. Pero pasalamat kami dahil ilang araw pa lang ay meron na kaming kapitbahay. Ang pamilya nila Renato na isang bulag o malapit nang mabulag ang kanyang mata. Subalit may naaaninag pa rin siya kahit papaano. Nakakalakad pa rin siya mag-isa at nakakagawa ng mga gawaing bahay. Si Mang Renato ay may 3 anak, puro babae. Dahil sa kanyang kapansanan, ang asawa niyang si Neneng ang naghahanap buhay. Relihiyoso ang asawa at mga anak niya. Nagsisimba kahit na malayo ang simbahan at sumasali sila sa mga yung may dinadasal, padasal. Kami naman, noong wala pa sila, may napapansin na kami tuwing gabi sa lugar na yon. Para bang may tao na naglalakad sa paligid. Ngunit kami, dahil nga medyo mga bata pa kami ng kapatid ko, pagsapit ng gabi basta matapos ng kumain, matutulog na kagad kami ng kapatid ko niyan. Ang edad ko po noon, 11 years old pero grade 4 pa lang. Ang kapatid ko, mga 8 anyos siya noon. Hindi namin alam na ganun pala ang kaganapan doon tuwing gabi. May naririnig pala sina lolo at lola ng mga nilalang na hindi nila mapigilang nag-aalala sila para sa aming kaligtasan. Dahil akala kasi nila sa umpisa ay may mga masasamang tao na umaaligid at nagmamasid lamang sa amin pero hindi pala tao iyon. Kaya naman ganun na lamang ang pasalamat daw nila lolo noon na may kapitbahay na kami. Pero ang kapitbahay, Sir Alex, hindi yung malapit. Malayo po yun mula sa amin. Pero magkakarinigan naman kayo kung magsisigawan. Hindi lang pala kami. Dahil noong minsang nagkwentuhan sina lolo at kapitbahay,
ay nabanggit nila ang tungkol sa parang presensya di umano ng kung sino sa paligid ng kubo nila. Kayo rin pala. Kami rin eh. Parang may tao na naglalakad sa palibot namin. Ganito rin kami dito. Pero iniisip na lang namin baka aso lang o kung ano mang hayop dyan. Kasi simula nung dumating kami rito, nandyan na talaga yan. Kaya iniisip na lang namin, hayop lang yan. Sagot ni Lolo sa kapitbahay. Inisip na lamang nila noon na mga normal na hayop lang ang bumibisita tuwing gabi. Minsan nagbibiroan na lang sila na baka aswang daw. Dinadaan na lang daw nila sa biro pero unti-unti nilang nasasabing mukhang ang mga biro nilang iyon ay nagkakatotoo. Lalo na kapag may marinig kaming huni ng kwikwe. Yung kwikwe, yan daw ang uso doon. Isang uri ng aswang. Hanggang sa isang hapon, may kakaibang pangyayari sa kapitbahay namin. Ito ang kauna-unahang karanasan na nangyari po roon. Ayon kay Mang Renato, umalis ang asawa niya at mga anak. Alauna ng hapon papuntang bayan. Siya naman ay nakahiga lamang sa loob ng kanilang kubo pagkat hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi siya makatayo dahil masakit daw ang kanyang buong katawan. Ang sabi niya, hindi na nga nakakakita ng maayos, hindi pa makatayo. Nilalagnat din siya nito pero uminom na siya ng gamot noon bago umalis ang kanyang pamilya. Dakong 3:00 ng hapon ay nakaidlip siya habang nakikinig ng radyo. Maya-maya lang ay nagising ito at hindi na radyo ang nauulinigan niya kundi mga bulong ng mga tao na ayon sa kanya ay mga anak daw niya at asawa na nagdadasal sa kanyang paanan. Naaaninag din niya ang nakapalibot na kandila sa kanya. Pero hindi niya nakikita ang mga nagdadasal dahil nga madilim ang loob ng kubo. Tanging liwanag lang ang naaaninag niya na nagmumula sa mga kandila. At habang nagdadasal ang mga ito, sumasambit din si Mang Renato. Pero natitigilan siya at nagtataka dahil yung mga dasal ay kulang-kulang. Kumbaga, hindi po ito tinatapos. At nagtataka rin siya kung bakit parang siya ang dinadasalan. Hanggang sa bigla na lang tumigil, tumahimik at nawala yung naaaninag niyang mga kandila lalo na sa paanan. Sa puntong yon ay tinanong niya ang kanyang mga anak at asawa. Bakit niyo ba ako dinadasalan? Hoy mga anak, nandyan ba kayo? Walang sumasagot sa kanya pero may naririnig na siya na mga yabag papunta sa kubo niya. Tanong siya ng tanong sa kanyang asawa at mga anak. Nang bigla na lang sumagot ang kanyang asawa. Ano bang pinagsasabi mo, Renato? Tinatanong ko kayo bakit niyo ako dinadasalan? Ano? Kararating lang namin. Kung ganon, sino yung nandito kanina? Wala ka namang kasama rito eh. Meron nga eh. Dinadasalan nila ako at naaaninag ko yung parang palibot ng kandila at dyan sa paanan ko. Ano po ba pinagsasabi mo, Papa? Hindi po kami yun. Kararating lang po namin mula sa bayan. Kung ganon, sino yung kanina? Bago lang eh. Pumasok na ang asawa ni Mang Renato at pagtingin nito sa paanan ng kanyang asawa ay meron ngang mga kandila nga nakatirik pa pero wala nang apoy at halatang bago pa lang pinatay. Nangilabot siya dahil hindi niya alam kung sino ang gumawa nun. Palaisipan talaga sa kanila kung sino ang may pakana nun. Kasi wala namang kapitbahay doon. Maliban sa amin.
At eto pa, nung sinabi ni Mang Renato na kakaiba ang dasal tapos putol-putol, doon ay talagang nangilabot sila. Siguro ayon sa kanila, hindi ito mga tao. Ibang nilalang ang gumawa nun kay Mang Renato. At tila may masama itong pangitain. Nang dahil doon, hindi na nila iniwan si Mang Renato na mag-isa sa bahay nila at taimtim silang nagdadasal lagi. Ngunit dama nila ang bigat sa lugar na iyon. Yung mga kandila na itinabi nila sa labas, bigla na lang naglaho lahat. Sa huli, dahil sa kababalaghang nangyayari, ay hindi na po nila kinaya. Nagpaalam sila sa amin at umalis ang buong pamilya nila sa lugar na yan. Ayon sa kanila, hindi nila matiis ang mga misteryo sa lugar na iyon. Maraming nagpaparamdam araw man o gabi. Mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa totoo lang, Sir Alex, dama rin po namin iyong nararanasan nila. Pero sabi ni Lola, nilalakasan na lamang nila ang kanilang loob, ang kanilang mga sarili, pagkat wala naman po kaming malilipatan pa noon. Kaya sa kabila ng mga pagpaparamdam na iyon, ay tiniis nila Lola. Kapag daw kasi ganun, yung mga hindi nakikita ang nasa paligid mo, kumbaga malapit ka raw sa mga sakit. Hanggang sa kami na po mismo ang nakaranas ng kababalagan. Pero hindi ito mga engkanto kagaya ng paniwala ni Mang Renato na gumagambala sa kanya, kundi mga aswang na kung tawagin ay kwi. Ang nanggagambala sa amin noon at ako po mismo, nakita ng dalawang mata ko ang aswang na noon. Lumapit kay Lola sa may dapog ng aming kubo. Nalaman nila Lolo at Lola na ang barangay na tinitirhan namin ay marami talagang aswang. Nagkalat lang sila sa lugar na yon. Ang bahay namin malapit lang sa ilog, kaya halos kada gabi, halos hindi kami makatulog o sina Lolo sa kakabantay daw sa amin. Napag-alaman nila, doon sa may paaralan ng elementarya ay may mga pamilyang mga aswang doon. Alam nyo, sabi ng aking lolo, base sa mga karanasan nila, ang karakteristik ng mga aswang kung dayo ka lang sa lugar nila, susubukan ka raw ng mga ito, tatakutin ka at kung ano-ano pa, para itaboy ka sa lugar nila. Kaso, ang lolo ko noon ay matapang. Maraming beses kaming sinubukan ng aswang. At ayon sa aking lolo't lola, halos kada gabi raw, may nagpaparamdam talaga sa labas ng aming kubo. Kami kasi ng kapatid ko, hindi namin dama iyon dahil maaga po kaming natutulog kagaya ng sabi ko kanina. Pero naririnig ko rin po talaga noon ang mga kakaibang huni. Yun yung mga kuwi na kilala ring aswang at saka yung tik-tik. Pero hindi pa kami natatakot noon dahil hindi naman namin alam na mga aswang pala ang mga nilalang na iyon. Basta ang natatandaan ko lang sa tuwing may marinig kaming mga ganon, magsasabi ka agad si Lola ng, "Halina kayo mga apo, matutulog na tayo, nandyan na sila." Natatakot kami pagka ganon kasi alam namin na tinatakot kami ni Lola. Pero hindi namin alam kung ano yung ibig sabihin niya na sila. Binabawi rin kasi agad ni Lola kapag nasa loob na kami. Ngingiti siya sa amin at magsasabi na kailangan na raw matulog. Subalit kalaunan nalaman ko rin ang dahilan. Nandyan na naman ang mga aswang. Yun pala yung mga tunog. Aswang pala ang ibig sabihin ni Lola. Isang gabi, maliwanag ang buwan at maaga pa lang nun. Sa tansya ko mga alas 6 pasado pa lang kasi naririnig ko ang drama sa radyo na pinapakinggan ng aking lolo.
6 kasi magsisimula ang dramang iyon. Kasalukuyang nagluluto si Lola nun sa dapog o yung lutuan po sa loob ng kubo namin na ang gamit ay mga kahoy. Sa ibabaw na bahagi ng dapog ay bukas po iyon na sa baba konti ay may mga nakahanger na mga basang kahoy na panggatong para mas mabilis itong matuyo. Sa gilid ng dapog ay may patungan ng lampara. Doon pinapatong ni Lola ang lampara sa tuwing nagluluto siya ng sabaw na gulay sa gabi. Ako naman ay nanunood lamang nun kay Lola sa mesa, katabi ng lamparang isa. Nakapatong ang aking mukha sa kamay ko na nakasandal sa mesa. Habang abala si Lola, ay nakarinig kami ng malakas na parang pakpak na nagmumula sa malaking ibon. Si Lola ay napatingala kasi sa ibabaw at tinigilan niya muna ang kanyang ginagawa. Nakiramdam siya at pilit hinahanap kung saan nagmumula yung malakas na pagaspas. Nang wala siyang makita ay tumingin siya sa akin at sinabing, "Sandali na lang ito mga apo, kakain na tayo." "Opo Lola," sagot ko at ng kapatid ko. Nang bigla na lamang po may sumilip sa ibabaw ng dapog. 2 malalaking mata ang nakita kong sumilip doon o dumungaw. Para po itong malaking pusa sa tingin ko, Sir Alex. Nakakapit ang kamay niya sa pawid. Napakalaki po na parang aso sa laki. Pero hindi po siya aso kundi pusa. Kitang-kita ko, nagbabaga ang mga mata niya. Nagkatitigan pa nga kami bago ako napasigaw. Nagkatitigan din sila ni Lola. Ang lola ko naman sa sobrang gulat ay napaatras siya ng bahagya tapos dumampot ng panggatong sabay hampas sa 2 malalaking mata na yon. Agad siyang lumapit sa amin at hinila kami patungo kay Lolo. "Emilita, bakit hila-hila mo ang mga bata? May aswang sa labas, Long. Puntahan mo." Walang pagdadalawang isip, agad kumuha si Lolo ng itak na ginagamit niya sa pagtatanim. Hinikiskis niya sa lupa nung nakalabas siya at hinamon ang aswang. Galit na galit si Lolo. Kitang-kita ko ang tapang niya. Pero hindi nagpakita sa kanya ang aswang. Doon ay sinabi ni Lolo na kilala niya ang mga aswang. Wag naman daw sana kami dahil wala naman kaming ginagawa sa kanila. Nandoon lang kami para mamuhay ng tahimik. Nung pumasok na siya sa loob, biglang bumalik ang mga huni ng kuliglig sa paligid. Isang palatandaan na wala nang kakaiba o nilalang na nagpapatahimik sa kanila. Mula noon, Sir Alex, may bumibisita man na aswang pero hindi na kagaya ng dati na halos kada gabi kaming pinaparamdaman at tinatakot. Siguro medyo nag-aalangan na ang mga ito nung sabihin kasi ni Lolo na alam niya kung sino sila at magkapit bahay lang kami, magkabarangay lang. Binanggit pa niya na kilala niya ang mga aswang doon sa may paaralan. Maaaring taga roon yung aswang na yon kasi tumigil po talaga sa panggagambala. Sabi naman ng aking lolo, mahirap daw po talaga kapag kadayo ka lamang sa isang lugar na may mga aswang sa paligid mo dahil susubukan ka talaga ng mga ito. Tatakutin ka at kung ano-ano pang panggagambala sa iyo upang matakot kayo at iwan na lamang ang lugar. Sa gayon ay malaya sila roon na puro mga aswang at hindi mabisto ang sikreto nila. Pero hindi po nangyari sa amin yon dahil hindi po nagpadaig ang aking lolo. Talagang ipinagtanggol niya po kami sa mga aswang at hindi nagpadala sa pananakot ng mga ito kahit na halos ginagabi-gabi na kami. Sila na ang tumigil sa amin. Ang mga aswang na lamang ang napagod. Sila na mismo ang tumigil dahil lumalaban talaga si Lolo. Ganun daw dapat ang gawin para hindi ka na gagambalain pa.
ng mga aswang. Pero wag mo lang talaga silang unahan kagaya ng manakit ka dahil siguradong marami silang maghihigante at hindi yan natutulog. Makaganti lang. Ilang taon din po kaming nanirahan sa barangay na iyon sa Dumanhog. Doon na po ako nakapagtapos ng high school. Umalis lang po kami noong ibinenta na ng may-ari ng lupa ang lupa na yon. Pero kahit wala na kami sa lugar, hindi ko mapigilang maalala ang lugar na yon dahil sa karanasan namin sa aswang. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking alaala at utak ang mukha ng aswang na dumungaw sa may dapog ng aming kubo. Parang pusa ang kanyang mukha na mabalahibo, malalaki ang mata. Pero ang kamay ng tao na nakakapit pa doon sa siwang na yon. Hanggang sa minsan nun ay nakapasyal ako o nakabalik doon sa bahay ng aking kaibigan. Parang wala pa rin pinagbago. Tahimik pa rin po ang lugar na yon kagaya noon at marami pa rin daw aswang, sabi ng aking kaibigan. Maaga pa rin nagsasara ng mga bintana at pintuan ng mga tao. At wala pa rin po kuryente. Palibhasa sa may ilog kasi yung tinirhan namin. Hindi po ito abot ng kuryente. Pero kung may pera ka, pwedeng pwede. Tahimik pa rin po ang lugar doon. At sabi ng kakilala at mga kaibigan, hindi pa rin nawawala ang mga aswang doon. Wala na ang matatanda pero ipinamamana naman ang pagkaaswang. Kaya mananatili ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Buhay na buhay pa rin sila. Tahimik na nagmamasid at marahil naghihintay lamang ng mga bagong taong darating sa lugar na iyon na maaari nilang subukan na takutin. Gaya ng ginawa nila sa amin taong 1989 sa lugar ng Dumanhog. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Arcelia. Mag-iingat po tayong lahat.